X, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun yung manner on how the vertices are called into making this block. Again, repeat ko lang, counterclockwise, yung manner ng calling dapat pointing inward yung first phase, inwards towards the computational grid na gagawin na to. Tapos yung second, 4, 5, 6, 7 dapat pointing outward. Question, yung ginawa natin last week, hindi pa siya connected dyan? Hindi pa po. Anong difference? Yung ginawa natin last week po is yung building na isa-snap into natin. Ito po ay panggawa ng preliminary computational grid. Required siya before mo Yes po. Pero dapat ba yung vertices mo ay same as the vertices nung building? Hindi po, magse-set tayo ng allowance. So, halimbawa, parang yan yung surrounding. Yes po, yung surrounding. Boundary. Yes po. So, conditions. Yun po, kung target po natin na hindi ko lang nailagay yung kung target po natin na intended na for building, if we know yung footprint ng building natin, yung very dimensions itself, we can set up na kung gaano kalaki magiging computational domain natin such that yung distance ng edge ng building from the walls of your computational domain, halimbawa from the inlet, it should be 5 times height. 5 times height from the inlet. It is precisely na since pino-force mo yung inlet to have a certain velocity field, kapag masyadong malapit yung building mo, kokontrahin niya yung velocity field na yun. Magkakos ng instability. Parang boundary conditions. Yeah. Naglalaban yung boundary conditions dun sa nangyayari sa loob. Magka-crash yung simulation mo as a result. Kasi kadalasan, once it hits yung building, meron kang tinatawag na strong saturation na magkakaroon ng backflow yan sa harap. So, pag tama sa building, bababa ng ganyan. So, kung gusto ni inlet boundary condition mo na pag ganito, tapos nagsalubong sila na ganyan, magka-crash yung simulation mo. So, it has to have some considerable distance para hindi maapektuhan ng inlet boundary condition mo yung nangyari sa building. And that distance is 5 times height. Same goes with the sidewall. Si sidewall naman, ang intent niyang condition is what's called a slip boundary condition. Pag sinabi mong slip boundary condition, ini-eliminate mo yung tangential na component ng velocity. Ang nire-retain mo is yung yung normal na component, ang nire-retain mo is yung tangential component. Such that ang flow along dun sa sidewalls mo is parallel. Talaga. Kung ito yung direction, pipilit niya ng pag-ganon yung direction regardless of intensity. So kung masyadong malapit din sa building, may swirling yun, pero gusto ni sidewall mo na dumiretso, mag-aaway yung boundary condition mo dun sa gusto mo intended na phenomenon dun sa building. That's why there is a requirement na at least 5 times height. Same goes with the upper wall, na 5 times height din. That's how you determine yung location ng coordinates ng mga vertices na to. If na-establish mo na yung coordinates ng building, ma-establish mo yung coordinates ng vertices for your preliminary computational grid. So, paglaruan natin a little bit, ito. So, once you crawl yung blocks, the next thing that you will be prompted on is how many subdivisions you want over a certain axis. Tuwa si Cynthia Villar dito at naming subdivisions. So, pinakaunang number is number of subdivisions along X. Tapos along Y, along Z. Yun lang naman. So, based on this illustration, sinasabi ko lang na 75 subdivisions along X, 65 subdivisions along Y, 60 subdivisions along Z. So, yung entire length ng computational grid mo along X, hatiin mo siya by 75 into 75 equal segments. Along Y, hatiin ko siya along 65 equal segments, and along Z, 30 equal segments. So kung titignan naman natin yung sa motorbike, iba naman. So ma-interpret mo agad na along X, 20 subdivisions yung gagawin niya. Along Y, 8. Along Z, 8. Bakit 20, 8, 8?
Kasi kung titingnan natin, yung minimum x natin is negative 5. Maximum x natin is 15. So 15 and negative 5 to 15, that's 20 meters. So kung hatiin mo by 20, so 1 meter yung size along x. Ganon din yung along y, ganon din yung along z. It is as if we're setting na meron kang cells which has equal volume and its 1 meter is to 1 meter is to 1 meter. Kasi essentially, dun sa very next step na gagawin natin, yun yung tatawagin natin level 0 na refinement. Yun yung unrefined na mesh. So, binasa natin yan. Again, punta tayo dun sa run folder natin involving yung motorbike. So, lipat tayo dun. Type natin yung black mesh. So, nag-run si black mesh. Yan. Diba? So, pag nag-error yan, ibig sabihin, hindi niya nahanap si black mesh dictionary or may error kang nailagay. So, sinasabi na niya yan. Hindi siya magra-run ng sablay yung input mo. Ay, hindi nilagay. Sa motorbike? Oh, sa motorbike to. Motorbike. So, hira na ni Sir Black. oo. Tapos, pwede natin i-check sa Paraview kung ano yung ginawa ng black mesh. So, pag pin-resupply ko to, meron kang, wala pang U yan. So, nagpapanggap na merong U. So, meron kang rectangular na computational grid. This is your preliminary computational grid. Wala rin. Wala. Ay, hindi, wala. Yun nga, iniisip. So, yun, dapat i-run yung para compressible fluid motorbike. Meron sa Ay, baka ilalagay ba? Ay, hindi ba kailan ko papuntahin sa motorbike? meron ba sa Yung steady. Sige, yung motorbike steady pa rin kukunin nyo kasi mga pala, home run na pala yung inyo. Ay, yung steady. Ay, may kinukuha niya. iba na. Yung steady, meron ba isa? Ay, meron pa isa. Isa pa Tapos yun, i-run nyo yung black mesh. Sa ano? Di ba pa kami sa motorbike? Teka, ilabas ko na lang muna yung tutorials. Lagay ko sa ibang lagyan. Para mang safe. Paano bumalik ng director? CD. Hindi, ay bumalik. Babalik lang. Like after... CD data. Ay, yun. After. Ayun. Ano, punta ka sa... balik ka sa phone. Parang hopefully, buhay dito na kasan. Hindi ko na pinundang yung simul. Ano ko talaga dito? Just mag-install na. So, anong next? Ano hindi niya manok? Anong next dito, sir? Sige po. Nag-root na siya. Ayun. Anong gagawin ko? Ay, naka-root na siya. Pwede natin actually nating try natin. Alam po kahit wala nang sudo to eh. Pag parang wala nang sudo. Ay, wag ko na sa machine ng shit. Wala na akong pa. Nakasalang na yun. Naroon natin yan. So wala nang user. Diretso na siya pag yung isa. Pwede naman pala yun. Opo. Nga lang wala kang external yung Paraview ma'am. Hindi siya integrated. Mm. Pag ito integrated. Yes po.
Hindi iba. Iba. Sir, paano post-process? Wala pa yung press apply. So, dapat may lalabas na mahiwagang karton. Yan, yung karton na yan. Wala pang laman, di ba? Wala pang laman. Oo, dapat ganyan. Wala pang laman. Okay lang yan. Wala pang laman. Sir, pwede mo makita po yung mga commands. So, yung commands, para po. So, itong mahiwagang karton na gusto nating lagyan neto, ay wala pa. Naka-split na ito dyan. May habilin pa din si... I-request mo naman lang sa simula. So, buksan nyo constant folder, sa run folder nyo, tas geometry. Tas ang hahakutin nyo is magbukas kayo ng panibagong Windows folder. Punta tayo dun sa resources, dun sa geometry. Then, ang kukunin natin is yung motorbike.obj. .gz. Kasi Oo, nakaka pa. So, i-copy mo siya, ilipat nyo muna dun sa Naka.gz, okay na ba? naka.gz. Naka-archive siya kumbaga. Para maliit lang. Then, ilipat natin siya dito sa geometry. Then, automatic siya. Wait. What? Okay. CP. Yeah. Then, i-extract natin siya. Saan ilalagay si geometry? So, dapat merong laman yung geometry folder nyo. Yan. So, yung ultimate na target natin ay mailagay itong ating ating customer sa kamote. So, yung ating literal na kamote. Yan. So, maglalagay tayo ng sweet potato sa gitna. Kamote talaga. Yan yung motorbike na simulation natin. Ay, nabasa agad siya. I-extract nyo muna, naka-archive siya, naka.gz. I-extract nyo muna. Ano siya? Default. Hindi na-download niya by default po. Pero, ano yan? Alam mo po, nagagawa ko. Tingnan mo wala yung Nag-error yung ano mo, para view. Sige, i-restart mo yung para view. Sir, patingin ng pad. Ng pad. Kung ano. Dito sa geometry. Ano sila sa tutorial? Resources. Okay. Geometry. Ay, buksan mo. Ay, extract mo na ba? Okay. Na-extract mo siya, tapos nag-click Makakahabol na si Ma'am Listel. Hindi. Yung mga bukas. Ay, apply mo. Tapos ibigat mo yung mata niya. Ayun. So, pupunta dun sa run folder. Yung sequence ng commands mo. Ayan, sa geometry. Constant geometry. Pero take note ha, i-visualize pa lang natin ano yung intent natin dito. Gusto natin ipasok yung motorcycle into your simulation. So ayan, yan yung intent natin. So far, yung computational grid natin doesn't have that motorcycle rider in it. Okay? So blanco pa siya. So square pa siya na ganyan. Next thing to explore, balik tayo sa motorbike. Then sa system folder, what you'll see is what's called Snappy Hex Mesh Dictionary. So this is where we snap into itong si kamote sa ating domain. So to help you walk through sa computational grid, may mga nangyayari pa pala una. Una is yung surface feature. So, take note ko lang, baka walang... Ayun. So, meron din tinatawag na surface feature dictionary. So, yun muna yung una natin bubuksan. So, ano nangyayari dun sa surface feature dictionary?
babasahin niya yung motorbike.obj na in-extract natin from earlier, yung intended na ipasok natin. Then, gumagawa siya ng edge mesh. Pinaplat niya yung mga edges. And that comes in the form of e-mesh file. Gagawa siya ng e-mesh file once you run yung surface feature. So, ganito lang siya. So, yung nilagay niyo sa surface feature dictionary, babasahin niya dun sa geometry na folder yun, hahanapin niya, then gagawa niya ng e-mesh file. Wala pa yung e-mesh file. Wala pa. I-generate yun once na pinatakbo natin. Bakit kailangan yung e-mesh file? This is for the feature edge refinement na part ng SnappyXMesh. Parang kung nasiskip ko. So, punta tayo sa terminal, yun yung i-type natin, surface feature. Pero syempre, para mabuksan natin yung terminal, sasara natin si Parabeat. Okay? Surface features. Then, binasa niya si motorbike.obj, ginawa niya ng image. Gawa ko. Gumana ba yun? Ay, okay. Basta may numbers lang siya. Oo. So, gumana. Pero, Sa change directory ka. ito lang ba na? Basta kasi Yung link lang. Ano kasi susulugin pa? Kapag unable to locate. Tapos na po ako dito sa step na to. Kasi ito. Tapos nandun lang sa po geometry. install open form. Yung ginawa ko is upgrade mo. Ay, nasa constant. Tapos extract mo. Walang I-install ko po. Hindi siya tumuloy. Unable to locate. Dahil ito po ng dalawa. Hindi niya na. Hindi mo ba yung key, kailangan may key. Basta okay. Ay, ano yung basahin kasi folder ko. Ito nga, pasok na siya doon sa loob. Pwede ko nila yung service. Bakit ayos na ng laptop? Grabe! Ganun na ba ako? Tapos sir, ang gagawin mo dito? Na-install na ako. Okay, na-install na. Pero bilis sa execution pa. Sige. Pwede na ito mo. Pwede na yan? Ay, clear mo na para Ako marinis. yung graphics ako okay. Yung execution time naman. Kita mo niya, wala pa isang execution time. Ayan. Ready na yun. Saan ang gagawin? Okay. Joke lang. Mabilisan lang. So, kokopyahin natin yung... yun pala yung design. Tignan nga po natin kung... Sa Windows Explorer. Yung pong folder mo. Sa Linux. Tapos, yung ano, 20. tapos OPT. Ayan, dyan siya naka-install. Tapos, yung isa po. Kunin natin yung tutorial na folder. Tapos, incompressible fluid. Motorbike. Steady. Steady. Tapos, Yan po yung kokopya nyo. Lipat nyo saan ko kukuha? sa Windows Phone. Basta sa Drive D, for example, Drive C. So, pwede sa desktop. Yes po. I-drag ko yung motorbike steady? Opo. Kaya ko nire-recommend na, sige, copy po. Copy. Yan, copy. Tapos, sa PC, siguro kahit dito sa pambungan dyan, para mabilis siyang ma-open. Okay. Tapos, yan, change directory, CD. Tapos, space, sige po. Space, dash MNT. Slash MNT. Tapos, slash C, drive C. Tapos, slash po ulit. Tapos, type nyo yung motor. Tapos, mag-auto-complete na po siya. So, pag tinab nyo. Ayan. Tapos, enter.
And nandyan na po kayo sa run folder. So, type niyo po ngayon black mesh. Black mesh. Block? Black. Yes. Ay, ano po? B-L-O. Uppercase po yung M. M? Apo. Ano siya case? Okay. Yan, nag-run na po yung black mesh. Tapos nandito na po tayo sa surface feature. Ay, wait. Hindi po pala na-copy yung file. So, balik po tayo dun sa Ubuntu. Ayan po. Back. Dalawang back lang. Ayan. Isa pa po. Ayan. Tapos resources po. Kunin geometry. Hindi po. Open po. Kunin nyo yung motorbike.opg. Tapos lipat nyo dun sa folder. Sa motorbike steady, constant, geometry. Yan. Tapos i-extract nyo. Extract. Okay. Dapat nasa geometry na folder siya. Sige, buksan ko. Ililipat ko siya doon. Yan. Wait. Oo nga pala, no. Nagpa-complicate. Double click nyo na lang po. Tapos copy nyo yan. Hindi pa pala Tapos sa labas. Paste. Okay. Yan. Tapos pwede nyo nang isulat surface features. So, capital letter yung F. Wait, hindi po. Yung F. Yung kanina. Opo. Pag new word, uppercase. Walang space. Walang space. Features. Kailangan ko munang balikan. Yan. Opo. Ayan, nandyan na siya. So, yun po yung na-mention po na ginagawa niya. Gumagawa ng image. So, nakahabol na si Ma'am Estel. So, currently on the last place, si Erica. Sir, ito pa. Gumagawa na natin kayo mo? image na file for the edges nung model. Sequence. Okay, so black mesh at saka surface features. Hindi, ano yun? In connection yan dun sa next step natin. Oo. So yung next step natin is snappy hex mesh. MNP? /MNP /C. Sige. So then, yan na mo yung black mesh. Hindi mo makikita yung surface features pa dyan. Pero yung black mesh, yung nagawa ng black mesh, makikita mo. Paano kung buksan yan? Wala pa to, no? Ito yung parang ito yung very next step. Buksan po natin sa system folder, Snappy Hex Mesh Dictionary. Ito siya. Hindi ka pa nakapag-gusto. Saan bubuksan? Nasa system folder po. Diba, run folder, tapos may system folder po. Tapos Snappy Hex Mesh. Yung kanina? Opo. Okay na. Snappy hex mesh. Run folder. System, snappy hex. Saan ulit? Punta po kayo dun sa yung... saan nyo po nilabas? Dun sa this PC. This PC... Desktop po ba or something? Ayan. Ay, so ayan po. System... Okay. Snappy hex mesh. Tapos? .pict open with notepad. Yan na po siya. Okay. Walkthrough lang po. Although papracticein natin yung mismong file, Snappy Hex Mesh features 3 main commands. Castellation, that would involve refinement. Snapping involves removing whatever was inside nung model na gusto nating snap into. So it is as if parang gumawa siya ng mold. Kinarve out natin yung motor dun sa computational grid na nagawa ni Blackmesh. Kasi smoothen out niya yun.
para ma-ensure na smooth surface. Then the last step is add layers, adding inflation layers. Kailangan natin yung inflation layers to accurately model yung shear stresses due to the flow around yung black body natin. Pero syempre, ang pinaka-vital dito is yung castellation. Castellation tells us or castellation gives the command on how you will be refining yung mesh natin. So, recall yung ginawa natin dun sa surface feature. So, very concerned si OpenFOAM and nasaan yung intersection ng edges ng model mo doon sa computational grid. Isa pang tatanungin niya, nasaan yung intersection ng faces doon sa computational grid. So, dalawa yung babasahin niya. Yung image na file to tell nasaan yung intersection ng edge with the computational domain. Then yung OBJ or yung STL file which denotes yung intersection ng face dun sa computational domain. So meron kang feature edge refinement, meron kang surface refinement. Pero pinakaunang makikita nyo dun sa castellation option, so kung magbabrowse tayo pababa little bit dun sa ating Snappy Hexmesh Dictionary, scroll down tayo ng konti. Wala na pala. Okay, dumiretso na siya. Ano ko naman, teka. So makikita nyo rito na merong geometry na parang command na dito. Pinaprompt mo na you're listing all of the geometries that you want to be additionally involved sa computational grid. Additionally involved. So, meron tayo yung motorbike. Ito yung kamote na gusto nating ipasok into the domain. Already, ina-assign na agad natin siya under a patch name called motorbike. Once Snappy Hexmesh has done its thing, lalabas na dun sa boundary file mo yung patch name na motorbike. You are being prompted that whatever that this motorbike patch is involved with is denoted by the OBJ file. Yung OBJ file yung kanina, yung geometry file natin. So imagine this is your building. So ito yung magiging building natin. So pag building dapat that OBJ? That STL pwede din. So basta yung kung ano naintindihan niya na 3D model. Yes. Or grid file. Tapos may mapapansin din kayo isa pa, refinement box. Ito is not a form of patch, but rather this is communicating that you are assigning what's called a special volume that is bounded by, parang sinasabi lang niya, this is a rectangular na volume where yung minimum x coordinate is -1, minimum y coordinate is -0.7, yung minimum z coordinate is 0, while on the other hand, yung maximum x, y, and z ay yung nandun sa max. Parang katulad lang nung sa BlockMesh, pero ito mas simple lang. Yung sa BlockMesh, 8 vertices, pero take note nyo na lang kung paano yung pattern nun. Yung min x, min y, max y. Sa gantong calling ni Snappy Hexmesh, ganyan lang siya kaset. Parang yung two corners ng Yung minimum corner at saka yung maximum corner. So, mag-scroll tayo pababa. Yung pinakaunang pinaprompt, after nun, ipaprompt ka na when dealing with parallel processing, how many cells should I accommodate locally? Yun yung sinasabi ng max local cells na to. Pag parallel processing lang to. So at most, gusto mo na within a partition, hindi sumobra dun sa kaya ng ng processor mo or ng RAM mo. Pag naset mo to or naging bara-bara ka dito, napasobra, then during the run, sumobra, magka-crash yung Snappy Hexmesh. So to prevent yung crashing, kailangan mo mag-set ng upper limit to say na, uy, sabi ni processor, ganito na karami ng cell, medyo limit na to boss. So sige, tigil ka na dyan, hindi na ako magre-refine.
Yun yung sinasabi nito, yung max local set.